Binigyan na ng go signal ng COMELEC ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng fuel subsidy kahit may election spending ban. Nakaabang sa ayuda ang mahigit 50,000 tsuper at operator. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kaka-anunsyo lang noong nakaraang linggo pero agad ding sinuspindi nitong September 15 ang pamimigay ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Ang dahilan, ang umiiral na ban sa paglalabas ng pondo ng gobyerno habang election season para yan sa nalalapit na barangay at SK elections. Kanina, nagbaka sakali ang jeepney driver at operator na si Boy na mag-withdraw sa kanyang Pantawid Pasada card sa pag-asang pumasok na ang ayuda sa kanyang account. Wala pa din po eh. Ang dami nang nakakuha ako, wala pa. Iwan ko kung magkakalaman pa. O kasi sa taas po ng diesel, kailangan makakuha talaga pang nasa kwan din yung sa pamilya eh. May pangsuporta din sa pamilya eh. Kaya mahal na nga ng diesel, mahal pa ng bilihin. Ang good news, inilabasan ng Commission on Elections ang desisyon nitong aprubahan ng hirit na isama sa exemptions ang fuel subsidy sa pinaiiral na election ban mula September 15 hanggang October 30. Una nang tiniyak ng Land Bank na agad nilang ipagpapatuloy ang pamimigay ng pondo, oras na maibaba ang exemption. Hanggang ngayong araw, higit 50,000 tsuper at operator ang hindi pa nakakatanggap ng pangakong ayuda. Sa ngayon, halos 64,000 operator na ng public utility vehicles ang nakatanggap ng ayuda. Umabot naman sa 417 million pesos ang halaga na ipamigay. Kahit may ayuda na para sa mga tsuper, tuloy pa rin daw sa susunod na linggo ang pagdinig para sa petisyon ng mga operator na magkaroon ng dagdag na 2 hanggang 5 pisong singil sa pasahe sa jeepney. Pero ayon sa grupong The Passenger Forum, 71% ng mga commuter sa Metro Manila ay hindi raw kakayanin kahit ang pisong dagdag sa pasahe. Ang unang-unang rason bakit nagkaroon tayo ng fuel subsidy sa Pilipinas ay para mapigilan ang pagtataas ng pamasahe o para mapaliit man lang. Pero ang pinag-uusapan ngayon pwedeng umabot ng 5 piso. Huwag naman po, masyado masakit. Pagtitiyak naman ng LTFRB, kasama ito sa mga tatalakayin nila sa mga petisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.